Hello, hello, Gemini Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July 2026 Wheel of Your Fortune reading. So today, very holistic, isa talagang detalyadong buhay reading ang ibibigay ko para sa inyo. Alamin natin. But first, ihanda mo na muna Gemini ang iyong isang tanong ha. Kung meron kang isang pamalakasang one question, hawakan mo yan at sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Hintayin niyo po yan. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. This is your self. Okay? Ito naman ang iyong wealth, ang iyong family. This is for what you will receive. Beautiful. This is your well-being. Ito naman ang para sa yung love. Uy. For your career and for your friends. This is for the future. Alamin natin maya-maya. But first, thank you muna mga mahal kong Gemini. Para po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, ganon din po sa mga nagla-like, share, and comment. Malaking bagay po yan. Hello po sa mga new subscribers natin. Please share this video para po marami pang Gemini ang makapanood. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Seven of Cups. Meron kang 7 and 7 here. Telling you na ikaw ay lucky, maswerte, talagang fortunate ka patungkol sa mga bagay ngayon. Sabi dito ng yung spirit guides, para tunay ka talagang maging maswerte, maunlad, kailangan maliwanag na sa'yo, Gemini, kung ano yung mga bagay na gusto mo talagang makuha. Hindi pwedeng confused. Hindi pwedeng hanggang ngayon ay hindi mo pa rin alam kung ano yung gusto mong gawin. Kailangan meron ka ng papanindigan ng isang bagay at yun yung kakapitan mo hanggang sa makuha mo. Okay? Ito, pinapayuhan ka na let us bring our ideas to reality. Hindi pwedeng panaginip lagi or pangarap lang lagi. Kailangan meron kang lakas ng loob ngayon na gawin na siya at tuparin sa iyong buhay. Dreams turn to reality. Okay? Especially here in your core energy, this is you. You have the 7 of Swords. Ramdam ko dito na minsan wala kang tiwala sa mga tao sa paligid mo. Iniisip mo na baka mamaya pinagchichismisan ka or niloloko ka or iniisahan ka or ginagamit ka. Siguro dahil marami ka ring mga karanasan in the past na ganun yung ginawa sa'yo. Pero sabi dito, Gemini, panahon to para hindi laging mag-solo. Minsan umiiwas ka eh. Umiiwas ka sa mga bagay na kailangan mong harapin. Kaya kadalasan, yung mga pwede mo namang i-accomplish, nananatili silang pangarap lang or nasa isip lang. Panahon na to para talagang umaksyon ka, harapin mo yung responsibilidad, harapin mo yung mga issue, yung mga biyaya sa'yo. At wag nang mag-escape, wag nang tumakas, wag nang lumayo. Ito yung panahon talaga na you will take it full-heartedly, yayakapin mo para magkaroon sa'yo ng magandang katuparan sa buhay mo. Okay? Clarify natin yan. So mga Gemini, tanungin muna kita ngayon, ano ba yung pangarap mo para sa iyong sarili? Hindi para sa iba ha, for yourself. What do you really want na gusto mong makuha ngayon? I-comment mo nga, it will happen to you, i-manifest natin. Okay? 7 of Swords, the 3 of Swords. Yes, marami kang heartbreak from the past. Mga pangarap na hindi natupad, mga kapabayaan from other people, you feel so abandoned, you feel like parang tinraidor ka or niloko ka or pinabayaan ka ng isang taong akala mo mapagkakatiwalaan. Kaya parang ngayon umiiwas ka na maranasan ulit yung ganong pain. At dahil naranasan mo yan, lalo kang naantala. Parang lahat na lang ng bagay na gagawin mo, naaalala mo ito. Naku, baka maulit. Naku, baka maranasan ko. Ngayon, kailangan mo nang magising na hindi porkat nangyari to sa'yo
ay mangyayari siya ulit. No. Kung talagang natuto ka dito at talagang nadala ka dito sa mga nangyaring ito, meron kang magagawa para hindi siya mangyari. So rise up, harapin yung mga dapat harapin at wag mong hayaang makaapekto sa iyo yung nakaraan. Okay? Importante yan. In the area of your wealth, kayamanan, you have the 10 of wands. Alam mo, narinig ko dito, hard work pays off. Kung ano man yung mga pinagtrabahuhan mo, mga inasikaso mo, mga pinagpupuyatan mo ngayon, yung mga halos wala ka ng pahinga, yung halos wala ka ng talagang pag-relax, ano? Sabi dito, meron yang patutunguhan. Meron yang mapapala. Okay? The money will come. The reward will come. That loan will come. That job will come. Ano? Kung ano man tong pinapakita mo kay God, kay universe na, seryoso po ako, itatawid ko po ito hanggang sa maipanalo ko. So gawin mo, okay? Huwag ka nang magdalawang isip pa o magreklamo pa or magtaka pa. Alam mo sa iyong puso na kailangan ko tong pagsumikapan, igogora ko ito. Okay? Clarify natin. So mga Gemini, ano pong ginagawa nyo today? Habang nanonood po kayo ng ating reading, comment down below, ikaw ba yung naglalaba? Or nasa trabaho ka ngayon at simpleng nakikinig sa akin? Or ikaw yung nagluluto? Comment po kayo sa baba. 10 of Wands, the King of Swords. Yes, sabi dito, ano parang madiskarte ka na eh. Very, very smart and very expert ka na dyan sa industriyang ginagalawan mo. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit parang latang-lata ka na, you know in your heart, malinaw sa'yo na ito yung para sa akin. Ito yung dapat kong ipanalo. Ito yung dapat kong ituwid at talagang itulay, di ba? Halimbawa, ikaw ay public school teacher, talagang nakakapagod, 4 na floor, iba't ibang estudyante, halos daan-daan, 'di ba? Kada araw, pero sabi mo hindi akin 'to eh. Pangarap ko 'to, trabaho ko 'to eh. So, kung ano yung source of your income at talagang promising para sa kahit mahirap, kahit nakakapagod, wala kang choice kundi panindigan ito. Dahil alam mo naman sa iyong puso na dito yung ating kayamanan, dito yung ating potential, 'di ba? So, be strong, be brave. Narinig ko rin dito na this time, makaisip ka ng magandang paraan para medyo-medyo gumaan yung pakiramdam mo dito. Example, meron kang ginagawang mga papeles, tapos parang sabi mo, ang hirap-hirap naman, nakakapagod, ang sakit sa mata, ang sakit sa ulo. So parang ngayon, gagawa ka ng diskarte para gumaan yan. Either i-schedule mo or hahanapan mo ng way para hindi ka masyadong mapagod, parang ganon. Pero at least, talagang meron kang mapapala sa pagod na ito. Okay, congrats po. Claim mo na to para sa iyo yan. In your family, meron kang the 9 of Wands. Alam mo, narinig ko dito parang ikaw lang yung kumikilos ba? Parang ikaw lang yung may power to really provide and give your family the life that you want. At medyo feeling mo walang nakakaunawa sa'yo. Walang, wala man lang Wala man lang lumalapit para, "Uy, Gemini, kamusta ka na? Gusto mo ba muna magpahinga? Gusto mo ba ako muna?" Wala man lang gano'n eh. Walang nagsasub, 'di ba? Sa basketball may sub eh. Pero sa buhay pamilya parang feeling mo wala akong malapitan para mag-sub man lang for me. And here you are, ilang beses ka nang nagtry para lang maiahon ang pamilya sa hirap, no? At pinipilit mong kayanin ngayon kahit nasugatan or pagod na pagod, latang-lata, kinakaya mo pa rin. So, I'm very, very proud of you and I'm very, very talagang saludo para sa iyo dahil kung ikaw man ay single parent or ikaw ang breadwinner, kita-kita ko dito yung determination mo to give your family the good life. No? Meron sa inyo nagpapagawa ng bahay or talagang nagtatrabaho para mabayaran yung mga utang, or talaga mabigyan ng maayos na pamilya, maayos na buhay ang pamilya, no? So very very important dito, Gemini, na talagang lagi mong isipin para kanino ba to, para saan, para hindi ka mawalan ng gana or lakas or energy para itaguyod yung pamilya mo. Congratulations.
Pinapayuhan ka dyan na magpahinga ka naman paminsan-minsan para malasap mo naman yung kaginhawaan at also yung ma-feel mo na I need to recharge. Parang ganyan. Nine of Wands, meron kang the end card. Sabi dito ng yung spirit guides, malapit na daw matapos, Gemini, kung ano man tong pinaghihirapan mo na mahirap na bagay. Congratulations. Patungkol sa pamilya to ha, halimbawa, malapit nang matapos yung pinapagawang bahay, pinapakumpuni, o malapit nang matapos yung hinuhulugan or binabayaran, or yung hirap at sakripisyo mo, it will end soon. Nakita ko dito na you will find a new way or you will find the better solution para hindi ka maghirap ng ganyan. Okay? Matatapos na yan. Congratulations. Isa itong mapagpalaya at makakagaan ng damdamin na solusyon. Congrats po. In the area of what's coming in, ano po yung marereceive ninyo? Meron kang the Ace of Pentacles. Naku, naku, naku. Merong ibibigay sa iyo ang Diyos na isang magandang regalo. Magandang biyaya. Maaaring babayaran ka na sa mga pinagtrabahuhan mo. Or merong loan na darating. Kung ano man yung pinipilahan mong kapirahan or opportunity, it will come to you. May malaking grasya na dapat mong saluhin. Ramdam ko dito, matagal mo tong hinintay itong chance na ito. Maaring bagong pintuan, pero kitang-kita ko dito, ito yung susi para matupad yung mga pangarap mo. May idea ka, may plano ka, pero nahihirapan kang tuparin ito dahil maraming harang or maraming factor. Pero this one, ito ang susi para maganap yan. Congratulations. Okay? Clarify natin. The Ace of Pentacles. Narinig ko dito parang hindi mo inaasahan eh. Hindi mo inaasahan itong darating na ito. You have one here. Ace of Pentacles and Ace of Swords telling me na talaga namang merong new door, new opportunity, new chance na hindi mo dapat palagpasin. Ace of Pentacles, the Eight of Pentacles. Yes, work-related ito. No? Tungkol sa iyong trabaho. Kung ano man itong marereceive mo. Maaring bayad or ma-reach mo yung quota or promotion. Nakita ko rin dito na parang kikilalanin ngayon yung hard work mo. Kaya merong elevation, may pag-angat. So, sabi dito, lahat ng pinagpaguran, sabi ko nga kanina, meron kang mapapala. Merong nakapansin ng iyong galing. Merong naka-appreciate ng iyong mga acknowledgements and credentials. Ganyan. So ngayon, sabi dito Gemini, kapag dumating ito, itong biyayang ito, tanggapin, maging seryoso ka dyan, take responsibility, at gawin mo yung makakaya mo para ito yung maitanim, tumubo, lumago, maging stable, nang sa ganon, ay maging maunlad ka in the future. Ito na yung start. Kaya be excited. Okay? In the area of your well-being, kalusugan, physical or mental, meron kang the Four of Cups. Alam mo, masyado ka nang malungkot tungkol sa mga bagay na pinanghinayangan mo. Yung mga trabahong walang pinatunguhan, yung mga pangarap na plakda, yung mga relasyon na talagang nakadurog sa'yo in the past. And hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung sana maayos ko yun, sana mabalikan ko, sana pwede ko pang maplansya, no? Pero sabi dito, you have to let go, Gemini, because kapag dala-dala mo pa rin sa puso mo yung mga maling bagay na yan, nakaka-apekto yan sa kalusugan mo, sa mental health mo, di ba? Nakakalimutan mong ma-appreciate yung mga bagay na meron ka ngayon. Kaya importante na hopeful ka, no? Manumbalik yung pag-asa sa puso mo na, ay, meron pang bago dyan. Ay, hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. Hindi ako pwedeng ma-depress. Hindi ako pwedeng malunod na lamang kakaisip sa mga nawala or natapos. Kung ano man yung kasawi ang palad mo in the past, it should end now. The suffering should end now. Dahil meron pang mga bagong bagay na kailangan mong dalhin sa yung reality. Tuparin sa yung realidad, di ba? So, rise up, be excited, and huwag ka nang magdamdam. Pakawalan mo yung poot or pakawalan mo yung panghihinayang, mga regrets dahil
negative energy yan eh. Nakakasira yan ang frequency mo. So, just be excited with one new thing. Meron kang bagong-bagong bagay na yayakapin na magbabalik buhay para sa'yo. Okay? Four of Cups, the Ace of Swords. Dalawang Ace of Swords ito. Talagang pinapayuhan ka na maging matalino. Paliwanagin ang isip. Ito yon. Sabi ko, di ba sa opening natin na confused ka pa or litong-lito ka pa, talagang sinasabihan ka, huy, kailangan nang magkaroon ng malinaw na pananaw tungkol sa buhay, tungkol sa pangarap, tungkol sa direksyon mo, tungkol sa trabaho. Di ba? Sa panahon to, really to clear your mind and tell yourself na meron na akong papanindigan na isang bagay. Okay? Ganon ka rin dito na ang mental health mo mas clear, mas maayos, mas payapa ang buhay, mas panatag ang puso. Kaya yun ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. No? Kapag masyado kang confused, masyado kang stress, masyado kang worried, baka panahon na para bitawan yan, yung mga bagay na yan. At yakapin ko yung bagong bagay na malalaman mo at magigets mo agad na, uy, dito payapa ako. Dito parang napakagaan, napakalinaw, walang kalabuan, walang walang dread, 'di ba? Ito yung panahon na parang you know it's sure. Parang ganon. Okay? In the area of your love, meron kang the Ace of Swords. Sabi dito, Gemini, panahon na, sa mga single muna ha, parang panahon na muna para asikasuhin yung mga pangarap kaysa, alam mo yun, maging desperado sa isang bagong pag-ibig, okay? Narinig ko dito na marami ka pang dapat ipanalo. Marami kang dapat na buting tingin sa buhay na, okay, priority ko muna ngayon ang kaperahan, priority ko muna ngayon ang maghanap ng matinong trabaho or stable na kita, parang ganyan. Marami kang dapat i-prioritize na bagay na kailangan mong tuparin sa buhay mo, no? Imbes na unahin yung usaping puso dahil na-realize mo na I need to be smart rather than to be in love now. Para naman po sa mga in love naman, sa mga may karelasyon na, sinasabi dito na huy, makipag-usap ka naman sa partner mo. Hindi pwedeng meron ka initial thought tapos hindi mo siya i-confirm sa partner mo kung totoo ba. Ito ba yung nararamdaman mo? Ito ba yung gusto mo? Minsan nag-a-assume ka kaagad, di ba? So, panahon daw to have a solid, pantay, patas na communication with your partner. Baka mamaya magulat ka na, ay, yun pala iniisip niya, ay, yun pala ang concern niya, hindi ko alam. Masyado akong busy sa ibang bagay. So, communicate. Very simple, communicate. No? Walang ibang taong makakaunawa sa partner mo, kundi ikaw din. At ganon din siya sa'yo. So, break down your walls and really be humble enough to talk with humility and humbleness and authenticity, no? Kailangan dito totoo, payak, diretso ang pag-uusap. Clarify natin. Ace of Swords. You have the Empress card. Uy, uy, uy. Sa mga may partner na, sa mga may karelasyon, kung ano man tong pinag-uusapan ninyo at gusto nyong buuin. Halimbawa, pangarap nyo ng magkaroon ng anak, pangarap nyo ng magkaroon ng negosyo or bumukod, meron kayong kine-create ngayon eh. Meron kayong pinag-uusapan tungkol sa isang bagay na gusto nyong maganap or mabuo. Sabi dito, kailangan pareho kayong sang-ayon dito. Tulungan. Malinaw ang ugnayan para talagang magawa nyo yan. Okay? For the singles, sabi dito, importanteng mabuo mo muna yung fortune mo. Yun daw muna ang pag-focusan natin ha, sa mga single dyan. Dahil your individuality matters. Maganda nang magpayaman ka muna at maabot mo muna yung mga pangarap mo at doon ka muna manalo kesa maantala ka ng mga biglaang pag-ibig. Okay? In your career, meron kang the World card. Beautiful. Nakita ko dito na meron kang success, acknowledgement. Narinig ko yung word na kompleto na.
okay na, buo na, tapos na. Parang ganyan. You are now coming out of your shell. Merong ending and new beginning ako nakita dito. At meron kang matutupad na isang pangarap or isang goal. Nakita ko yung image ng checklist. Chine-check mo yung isang bagay na natupad na sa'yo this time. Congratulations. So, time na to for you, Gemini, na kumawala sa iyong nakasanayan. I-end na yan, i-close na yan, at papasok ka na sa bagong-bagong mundo. Whether lilipat ka ng ibang trabaho, or approve ka na sa isang visa pa abroad, or meron ka na talagang siguradong tagumpay sa isang bagay. Congrats po. Clarify natin. World card, meron kang the Five of Pentacles. Uy, kung nag-struggle ka daw sa trabaho nitong mga nakaraang linggo or buwan or sa iyong negosyo, no? O sa iyong karera in general, sabi dito, hindi ka na malulungkot, hindi ka na mahihirapan, hindi ka nagagapang because the struggle will end now. You will find the solution para makabangon, makabawi, at dire-diretso ka na sa next level. Tapos na ito, end of suffering is coming now. Congratulations. I-claim mo to ha, para sa iyo yan. In your friendships, meron kang the Page of Wands. Sabi dito, meron kang bagong makikilala. No? Bagong makikilala na talagang swak na swak kayo. Maganda ang hulog ng mga kabaliwan ninyo. And this new person will really inspire you to try more, to be better, maging parang na-emulate mo siya. Halimbawa, sa bago mong trabaho, meron kang kakilala, tapos ang linis-linis niya sa lamesa, tapos nagagaya mo siya, o kaya mahilig siya sa BTS or sa SB19, parang ikaw, naengganyo ka rin niya, parang ganun eh. Swak kayo eh. What that person likes, na-appreciate mo, at nabubuksan ka sa mga gusto rin niya. Parang ganun, no? So, you will find the person that will, make you so excited to meet every day. Nakita ko rin dito na susuportahan ka naman for other Gemini ito ha. Susuportahan ka ng mga friends mo sa isang bagong endeavor na gagawin mo. Panahon to for you to really gather your friends to support you and to give you that energy na makakaya mo, magagawa mo. Okay? Page of Wands. Meron kang the Tower card. Yes, things are changing in your life. Kaya importante, kilala mo yung mga sumusuporta sa'yo sa mga pagbabagong ito. Maaring lilipat ka ng ibang trabaho, ibang lugar. Meron kang susubukan na isang chance or opportunity. Kaya maaaring maging busy ka ngayon. At doon sa lugar na yun, maaaring meron kang ma-meet ng mga taong friends. So, somehow your friend groups may change, your community may change. Pero importante dito na alam mo kasi yung totoong kaibigan na makakatulong sa'yo at susuporta sa'yo sa mga endeavors mo. Okay? Importante yan. Ang future mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang Mountain Road. You are on the road to success. Wow, claim this. Malapit ka na daw magtagumpay sa ginagawa mo. You have 10th temporary situation. Kung ano naman tong kinakaharap mo, temporary lang yan. Matatapos mo rin agad yan. Kayang-kaya mo yung solusyonan. You have Cat, a two-faced friend. Sabi ko nga sa'yo, meron kang mga dapat kilalanin na mga totoong kaibigan dahil meron ka talaga ditong isang hindi mapagkakatiwalaan. So, learn to find your own community. You have Bread, period of prosperity and abundance. Congratulations. Masagana, maunlad na buhay. Doon talaga ang focus mo. Congrats, congrats. Ang future ni Gemini, meron kang the Sun. Wow! Wow, wow, wow. The Sun card, very, very, very beautiful. This is all about happiness, freedom, paggaan ng buhay, good life, good resulta. Kung naghahangad ka ng makukuha ko kaya, maabot ko kaya, yes, yes, yes. You will receive that good news. You will receive that good result. Paggaan din to ng kalusugan, pagbuti ng buhay, at talagang gumagandang kapalaran. Congratulations. Sun card. Nakita ko rin dito na parang ine-embrace mo lalo ngayon ang iyong sarili. Mahal mo ang sarili mo
Na-appreciate mo ang buhay mo at you are now having this gratitude for a good life. Sun card, the Five of Swords. Yes, sa kabila ng mga pinagdaanan mo, sa kabila ng mga pain, suffering, pagkadurog ng puso, lahat yun tinanggap mo. Lahat yun na-appreciate mo. Lahat yun worth it ngayon. You are now appreciating your life now dahil mas mabuti ang buhay mo ngayon kumpara noon. So now, everything is just a thing from the past. Okay na yun. Wala na akong galit, wala na akong puot. Naintindihan ko lahat ng lesson doon at gagamitin mo yan para mapabuti ang buhay ngayon. So, rejoice, be happy, makakalaya ka sa mga pain, suffering. 5-5 here is really change, pagbabago ng buhay, pag-ikot ng roleta ng fortune mo, and you're gonna be very, very happy and better than before. Congrats po. Okay? So, Gemini, dako tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong one question mo. Inhale and exhale. The answer to your question, you have Two of Swords, the Hermit card, and the Moon card. Okay, at the bottom, meron kang the Seven of Wands. Sabi dito, laban, laban, laban. You know in your heart what you really want. Kung ano yung lagay mo or position mo sa yung question, alam mo eh. Alam mo na sa puso mo kung ano yung dapat mong gawin. So, mag-decide ka na. Tumayo ka na, magpakatapang ka na. You need to get out of your shell. Alam ko na matagal mong hinahanap talaga yung para sa'yo. At abot kamay na siya. Kayang-kaya mong kunin, sungkitin, maganap, at talagang mayakap. Pero marami kang mga takot, marami kang mga inhibitions. You're afraid na baka mag-fail, baka pagtawanan, baka i-reject, baka mauwi sa wala, di ba? Pero paano mo malalaman kung hindi mo ipaglalaban, di ba? Marami mang nakaharang, marami mang mga pumupuna or kung may question sa'yo. Pero if you know in your heart that this is what I want, make a choice. Stand up. Begin to walk or really put a stand on this issue. No? Sabi dito, let yourself shine. Hindi mo mahahanap kung ano yung sagot dyan kung hindi ka gagalaw. So, tama na yung pag-isolate. Panahon to para lumaban, gumalaw, kumilos. Marami ka bang tanong ngayon? Marami mang malabo ngayon at hindi ka sigurado kung ano yung kakahinatnan. Pero kung alam mo, in your intuition na this is what I need to do. Malabo man, hindi man sigurado, marami mang, alam mo yon, duda. Pero kung alam mong ito yung tamang choice, piliin mo yon. Okay? You have in your hands the option and the ability na i-drive ang buhay mo sa paraang gusto mo. Ipaglaban ang dapat ipaglaban. Tumayo ka, bumangon ka. Kayang-kaya mo yan. Okay? If you're waiting for a yes or no, kitang-kita ko dito, maybe. Maybe. Dahil depende ito sa desisyon mo. Ipaglaban ko ba or hindi? Tatayo ba ako or hindi? Kakawala ba ako sa comfort zone ko or hindi? Papalunod ba ako sa mga takot ko or hindi? The answer will be yours. It's a maybe. Pwedeng yes, pwede or no. Depende sa'yo. Okay? So Gemini, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong July 2026 Wheel of Fortune. Ngayon pa lang sumain nyo ang swerte. So saan po kayo nakaresonate? Comment below. Basahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you mga Gemini for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.